Lito na ako sa mga channel ko. Ulit, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratilis Black Boxing Vlog. Pag-uusapan po natin, ito po, no? Naka-jackpot po yung Netflix. Napakarami po nanood ng Tyson versus Paul. 65 million viewers, no? Magkano po kinita ni Tyson at Paul? Mamaya po sasabihin natin 'yan, no? At ano pa ba? Ah, da, ah, dami pong umasa sa Magic na minsan pa ay gugulatin tayo ni Mike Tyson pero ang katotohanan po mahirap pong takasan, no? Yung edad po, lalong-lalo na po sa larangan ng boxing, mahirap po 'yan. Sa sports po, ang pinakamalaki po at pinakamahirap kalaban sa larangan po ng palakasan ay yung edad. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pag-usapan din natin yan si Pau. Yung kanyang kaek-ekan. Pag-usapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Alam nyo, eto, sa totoo, yung maraming nag-message sa akin, alam nyo naman, maraming mga, dati kasi mga nagfe-friend request, tinatanggap mo lahat, di ba? Dahil, pero nung unti-unti ka ng siyempre, hindi mo na tinatanggap lahat ng friend request dahil hindi mo rin naman kilala yung mga nagfe-friend request. Marami kong mga kaibigan na sa dating mga samahan ng mga boxing. Siyempre, magkakasama naman kay mga boxing vlogger. Nung ako po ay nasa Hong Kong, isa po doon, marami pong mga nagme-message sa akin, "Boss, ano nangyari kay Pau? Bakit wala na yung channel niya, boss?" Sabi ko, isip ko lang wala yan. Hindi ko sila sinasagot. Huwag niyong pinag-iintindihan, drama queen yan eh. Gimmick lang yan. Sa isip ko lang. Pero hindi ko sinasagot. Tapos merong tumawag sa akin. Ayun nga, nag-aalala na sila. Mga dating namin kasama sa BCCP. Sabi ko, di, tawagan nyo. May number naman siguro kayo kasi matagal na kayo magkakasama. Tawagan nyo. Ako, ano pa rin, wala pa rin ako sa hindi ko pa rin naisip. Hindi ko iniisip kasi nasa Hong Kong ako namamasyal ako at that time. Nung tumawag sa akin, "Boss Buds, baka pwedeng manawagan ka na kung ano na nangyari." Puntahan niyo sa bahay, hindi raw nila alam ang bahay. Talaga nag-aalala, no? Nag-aalala. Sabi ko, putya kung mga kasama niya na to na nag-aalala pa. Ako kasi ayaw kong sabihin doon ang sabi niya kasi message niya sa akin. Hindi naman pala tumawag, message lang yata kami. Message lang. Message niya sa akin. Alam ko naman na lang, na yung ano niyo ni Pau, yung sa inyo. 'Di ba ano lang 'yan, yung akala niya ano pa rin, yung gimmick lang din namin na for the views lang. Hindi. Sa isip ko, hindi ko na lang siya sinagot na gano'n. Pero naisip ko rin, kung nag-aalala na 'tong mga kasama niya kasi kino-contact daw, tinatawagan nila, walang reply. Sabi ko baka may iba na ngang pangyayari 'no, baka ang iniisip ko nagpatiwakal kasi kasi buong buhay niya na 'yan, diyan na siya nakasalalay, 'di ba? Sabi ko baka nga may nangyari na. Kaya lang magme-message naman yung misis kung sakasakali. Kaya pinaglabanan ko rin na wag kong i-topic 'no, kasi yung message niya sa akin parang, "Boss, topic mo naman baka mag-react sa'yo." 'Di ba? Parang baka hinihintay lang yung ta's ipapahiya ako, 'di ba? Nung ni Pau 'pag nag-react ako. Sabi ko hindi ko. Napanood ko si Silver Boys na tinatawagan daw din nila. Tapos putya,
baka kakaiba na 'to 'no, tinatawagan na ng mga kaibigan tapos hindi kumikibo. Siguro naman baka nga may nangyari ng kakaiba. Pero hindi ko pa rin tinapik kasi nga naisip putang ina, oh, 'di tama nga ako na-gimik lang, 'di ba? Sabi ko, tae talaga 'to, eh. Sa'kin lang, may mga nag-aalala sa'yo, eh, 'no, Pau. Sa'yo mas importante yung gimik kaysa sa mga concern na tao? Ewan ko lang, sa valuings, sa ah, hindi ko alam kung anong uri ng tao yun na okey lang sa mag-alala yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo, basta mapangatawanan mo lang yung gimik mo. Grabe naman, grabe naman tao 'to, sabi ko. Nung lumabas siya kagabi, sabi ko tapos siyempre curious ka, 'di ba? Ano ba nangyari rito sa tao na 'to? Kasi may nagsabi nga na hindi ko naman alam yung sa sugal, wala akong pino-promote na sugal dito, eh. Baka nga sa yung promotion niya ng sugal, 'di ba may nagpo-promote siya ng taya-taya, eh, hindi naman pala, parang sinadya niya raw na hindi sinadya mo na hindi sagutin yung mga taong concern sa'yo, yun lang po, yun lang. Sabi ko, "Putya ibang klase rin, ibang ibang uri na nila." Sabi ko, "Ibang uri na nila lang 'tong tao na 'to 'no." Okey lang mag-alala kayo lahat, yung mga tinuturing akong kaibigan basta may pangangatawanan akong gimik. Anyways, kanya-kanyang ano 'yan, kanya-kanyang diskarte sa buhay 'yan. So, hindi na kita sasabihang welcome back kasi hindi ka naman nawala. Kaya lang, at least nagta-try siya na, alam mo may pagsisikap siya na makakuha ng audience, na gumigimik siya, 'di ba? Kaysa naman yung dati na pati ikaw inaantok ka sa sarili mong live. Mas pangit naman 'yun, mas gusto ko 'yan 'no, okey. Okey, punta na po rin tayo sa ating topic. Grabe po, ang dami po pala nanood 'no. Sanay na tayo na yung mga pay-per-view, hindi na umabot, bihira na po, ang alam kong huling umabot ng pay-per-view na millions, yung pong, hindi, yung kay Tyson Fury tsaka kay Usyk, umabot po yun, million pay-per-views po yun. Pero itong before Tyson Fury, Usyk, etong sino ba nauna, yung Tyson Fury, Usyk o yung kay Tank Davis tsaka kay Ryan Garcia? O yun po, yun na yung huli, 1.4 something na pay-per-view. Biruin niyo ang layo 'no. Tapos nanonood po sa Netflix, 65 million yung peak po na nanood. Ibig sabihin yan yung labanan ni Tyson tapos yung iba siguro inantok. 65 million viewers, grabe 'no. Samantalang yung mga huling 1 million lang, hindi, wala na umabot ng 2 million. 1 million compare mo sa 65 million viewers. Ang laki po ng diperensiya 'no. So tiba-tiba yung Netflix, pero mabuti po sa boxing 'yan kasi mas madadagdagan. Ang nangyari po kasi ngayon, panay pay-per-view, pay-per-view lahat. Lahat ng malalaking laban panay pay-per-view. Kaya, nagsa-suffer din yung mundo ng boxing. Kasi wala wala nang hindi pay-per-view, eh, 'di ba? Kahit basta meron lang pangalan ng konti, pay-per-view na agad. Unlike nung panahon ng HBO, mayroon pong mga laban na pang HBO libre 'pag may HBO subscription ka, at iba po yung mga pang pay-per-view, yan yung mga Mayweather at saka si Pacquiao, 'no? Kaya nga ang sabi ni Mayweather, yun yung pagkakaiba natin, 'no, sa nangangantyaw sa kanya. Kayo,
HBO superstar. Ako, HBO pay-per-view superstar. Sila ni Manny Pacquiao. Yun po yung pagkakaiba ngayon. Wala na po yung free boxing. Sa dami po ng Netflix subscribers, mapapopolarize po yung boxing. Kaya maganda rin yung ginagawa. Alam nyo, si Jake Paul, kahit po ganyan-ganyan yan, mataas po yung IQ niya pagdating po sa negosyo. Speaking of negosyo, alam nyo ba kung magkano kinita ni Jake Paul dito sa event na to, binayad sa kanya na Netflix? 40 million. 40 million dollars. Putya, para na siyang si Pacquiao. Nung kalakasan ni Pacquiao, pag nga si Pacquiao, mga hindi kilalang pangalan hanggang 20. Imagine niyo, 40 million ang kinita ni Jake Paul. Si Mike Tyson po, 20 million ang kinita ni Mike Tyson dito sa laban na to. Pero yung pinakamaganda po niyan, yung dami po na nanood. Kasi hindi pay-per-view. Basta meron ka Netflix, makakanood ka eh. Marami nagsabi, boss, bakit Netflix sa Pilipinas hindi pinalabas? Kaya lumipat ako sa Netflix USA. Gumamit ako ng VPN. Ganun po talaga eh. Kaya, yun nga po yung angal sa mga Netflix. Nag-crash yung nila dahil sa dami ng live viewers. First time po kasi nila na magkaroon ng live boxing event sa Netflix. Kaya po ganun siguro yung nangyari, no, Netflix. Pero ako, in the long run, natuwa yung Netflix. Kung natuwa po sila na 65 million na nanood sa kanila, uulitin pa po nila yan. Marami pa pong event. Siguro, this time, totohanang boxing na. No? Alam nyo, nagtataka ko. Yan, si Joe Rogan po ang yung sa pamagat ko na walang magic. No? Sinabi niya yan na naniniwala siya sa magic. Mananalo si Mike Tyson. Yan yung buong tiwala ni Joe Rogan. Pero after ng laban, na-realize po nila na hindi pala totoo yung magic. Madaling salita, mga kapatid, sa mga umaasa po, marami na dismaya kasi ano po ba ine-expect nyo sa isang Jake Paul na event, no? Ano po ba ine-expect nyo? Kung tototohanin po, real talk, kung tototohanin po ipapollow up ni Jake Paul, pwede po talaga yun na magkaroon ng knockout. Pero pag na-knockout ni Jake Paul knockdown, pag na-knockdown ni Jake Paul si Mike Tyson, marami po magagalit sa kanya, no? Ganyan po yung effect ni Larry Holmes. Kung tatandaan niyo po, napakatagal po nag-champion ni Larry Holmes, pero yung respeto po ng boxing community, wala po. Wala pong respeto sa kanya kasi binugbog niya si Ali nung linlaban niya. Matanda na si Ali at that time. Alam niyo yung sinabi ni Ali, Muhammad Ali kay Tyson nung makakalaban ni Mike Tyson to si Larry Holmes, do it for me. Nung umakyat sa ring si Ali, sinabihan niya si Mike Tyson, do it for me. Sabi ni Mike Tyson, ni-knockout niya si Larry Holmes. Grabe yun. Grabe, hindi makakalimutan ng tao yun. Legend na si Muhammad Ali, bubugbugin mo. Dating ka-sparring partner yan ni Muhammad Ali si Larry Holmes. Yung paggalang ba? Igalang mo. Bakit mo bubugbugin yung isang legend? Kaya si Jake Paul, dumami po ang humanga kay Jake Paul sa ginawa niyang pagrespeto kay Mike Tyson kahit na sinampal nga siya, di ba? Alam niya po, part yan ng laro eh. Part yan ng makikinabang din naman siya ron dahil bumenta, no? Dami nanood tuloy dahil sa pagsampal ni Mike Tyson. That's how you create controversy. Controversy, kung susundan natin yung marketing strategy ni Floyd Mayweather sa boxing, means more views, no? Sana wag magbago yung Netflix.
Sana wag sila magkaroon ng separate na pay-per-view. Baka kasi matakaman sila eh. No? Baka matakaman sila na dami pala nanonood ng boxing, 65 million. Kung i-pay-per-view natin to, di ang laki. Sana po wag matakaman yung Netflix na magkaroon sila ng separate pay-per-view. No? Para lahat po ng mga may Netflix makanood pa rin no, sa masusunod na boxing event. Susunod nga, pati WWE. Sa January, meron na rin sila. Mapapanood na rin sa Netflix. Hindi po ako nagpo-promote ng Netflix kasi gusto ko to eh. Yung Netflix kasi ang pinakamalaki na platform, di ba? Dinaig niya na yung mga, anong tawag dyan sa Amerika, yung mga ABC, NBC, network, yung mga network, daig na Netflix eh. Maski yata dito sa Pilipinas, daig na yung mga network. Kasi hindi na ako nanonood sa mga network, eh. News lang. Pero, di ba? Pagdating ng Netflix na talaga eh. Mas accessible po sa tao. Alam natin kung saan tayo manonood. So yun lang naman yun eh. Kung laging pay-per-view malalaking laban, kaya po nawalan ng audience. Kaya po nawalan ng audience yung boxing. Isa po yan sa dahilan eh. Noong araw po, kaya marami pong kilala yung mga boxer. Kahit po hindi pa po uso yung pay-per-view noong araw eh. Ano? Napapanood po natin yung Four Kings yan sa regular network eh. Parang NBA. Hindi naman po pay-per-view yung NBA. Kahit na championship eh, napapanood natin sila sa ESPN at iba pang regular network. So maganda po sa boxing yan. Yung umasa naman po na nadismaya, no? Dahil po sa naging resulta ng laban. Bakit po kayo madidismaya? Ano po ba inaasahan nyo sa isang Jake Paul event? Umaasa po ba kayo na at versus isang 58-year-old na boxing icon? Umaasa po ba kayo na totohanan nyo lang? Maasa talaga kayo na totohanan? Napapatay ni Jake Paul si Mike Tyson sa taas ng ring? Kayo naman, no? Maging realistic naman kayo. Hindi naman po totoo na papatayin ni Jake Paul si Mike Tyson pag sila'y nagkita sa taas ng ring. Kumbaga, minedya-medyahan lang, no? Sapat na para manalo. Yun lang naman ang kinakailangan ni Jake Paul eh. Abang na lang tayo sa masusunod na laban kasi kung non-boxer pa rin ang kalaban. Ang dami pong boksingero na lumahamon kay Jake Paul, no? Hinahamon nyo po si Jake Paul, boksingero kayo. Lumaban po kayo si boxing, ibigay nyo po kay Jake Paul yung ginagawa niya. Kasi po, pag mga totoong boksingero na po, ang nilabanan ni Jake Paul, ano sa tingin nyo resulta? Matatalo lang yan. Pag natalo si Jake Paul, ano na mangyayari? Wala na tayong mapapanood ng mga event na mga kung sinong sikat paglalabanin ng, di ba? Sikat sa ibang larangan tapos maglalaban ng boxing. Okay po yan si Jake Paul. Maganda po yan para sa boxing community. Kasi tuloy-tuloy po eh. Kita niyo naman, ang mga undercard niya, ang gaganda naman, si Mario Barrios, si Serrano, tsaka si Katie Taylor. Ang lupit, no? Maganda yung sinabi ni, sino na nga yung commentator? Anong pangalan nun? Dating champion din. Ang sabi niya ang ganda ng laban ng Serrano, Katie Taylor, tapos sasabihin nyo na nagkadayaan. Siyempre, initial reaction mo yun. Ikaw naman, no? Talagang gano'n. Ako, initial reaction ko dapat si Serrano Pero, kung mapapansin mo naman, kahit sa sinasabi ko, mas maraming ang sumuntok sa Serrano, pero hindi si Roy Jones yung isa. Ward, anong pangalan ni Ward? Hindi ko kasi napanood yung boxer na yan, kaya hindi ko matandaan.
Okay. So, ang sabi niya, close nga eh. Ibig sabihin, unreward. Ibig sabihin ng very close yung laban, any, ano, any round, pwedeng ibigay sa isa, di ba? Kita nyo, 95-94. Kung hindi ako nagkakamali, 95-94 yung score. Oh. Ng lahat ng tatlong judge. Imagine niyo yun, 1 point lang. Ibig sabihin hindi tambakan. Pag yung tambakan yun ang duga. Pero yung nakita nyo 95-94 ba o 96-94? Basta 1 point lang. Isang nagmatter lang yan ng isang kasi may minus. Kaya 95-94 kasi minus 1 point si Katie Taylor di ba? O, yun po yun. So, kung minus 1 point, tama, 95-94. O, just imagine, 1 point lang po ang diferensya. Hindi naman kasi idadagdag yun eh. Yung minus sa'yo, hindi naman dadagdag sa kalaban. Kaya, ano lang ako, dapat 96-94. 95-94. Okay, yan lang po ang ating topic, no?